Magandang araw mga kaibigan. Ito may panibagong video na naman ako na i-share sa inyo tungkol po dito sa aking inahin baboy. Ito po ay malapit na po manganak or due date na po ngayon. 114 days, March 19. So ang kailangan lang natin mga kaibigan, paliguan natin siya ng maigi, tapos linisin din natin ng maigi ang ating kulungan ng ating inahin para pag nanganak siya ay malinis na po at mamatay yung mga bakterya. Kailangan natin lagyan ng Clorox at kung may disinfectant kayo mas maganda po. At saka yung mga palatandaan din po at kung talagang manganganak na ngayon, itong diding niya dapat meron ng gatas na lumalaban, kaso wala pa. Kaya ang mangyayari nito, baka hindi pa siya mag-labor ngayong araw na ito, pero due date na po kasi 114 days lang ang bilang po ng ating mga inahin na manganganak. At ayon din po sa mga sa mga technician, siyempre nagtatanong din po ako, okay lang daw, plus 5, kali 114 to 119. Pero pag lumampas doon, mayroon ng problema yung ating inahin baboy. Ito mga kaibigan, siyempre po medyo malayo-layo din po sa aming tirahan. Kailangan naming bantayan talaga. At ito yung mga gamit namin, gumawa na akong kuna. At saka ito po yung mga medisina na gagamitin natin. Ito po may alcohol ako. At saka pumili na rin po ako ng agwagtsinada na minsan may sugat yung inahin natin. Yan, inaano ko, binabuhusan ko yan bago yung ito po yung betadine. Ayan, kailangan natin yan dahil sa pangputol ng pusod. Saka ito po pangputol din po ng buntot, saka ngipin. At mayroon din tayong Premoxil powder. Pagkatapos po mga anak, kailangan natin yan painumin. At siyempre po alcohol, kailangan na mag-ano tayo ng saka gunting po para pampusod po ng putol. Saka ito po Vitasin, bumili na rin po ako. Ano ko rin papainom sa kanya kasi wala kaming electrolyte dito. Saka ito po tali para sa pusod. Mga kaprobinsyano, ito po yung aking inahin at malapit ng manganak at nag-overdue lang siya ng isang araw. Kahapon yung due date niya, hanggang ngayon hindi pa nag-labor. At kasalukuyan na inabutan pa kami ng tag-ulan dito ngayon. Ito po, mapakasama ang panahon niya yun, so okay lang. Ito na siya. Ito makikita po yung niya, malaki na, pero hindi pa at talagang binantayan namin simula kahapon dahil due date niya. Hanggang ngayon, sana po ngayon at lumabas na ang kanyang mga piglet. Mga kaibigan, ito na po yung mga anak ng aking inahin. At iniwan namin kanina, akala namin hindi pa manganganak dahil nga sa maulan. At pagbalik namin, ito na po sila. Yan po, hindi namin nabantayan. Ito, hindi na namin nakakita yung pagputol ng pusod kasi nga gabi na, alas 7:30. Pagbalik namin dito siguro nag-labor ito kanina mga 6:30. At yun, nagkaroon po ng
may isang pitos po. Isang pitos sa isang huling hindi naman kasi namin agapan pagdating namin dito. Ito na. Siguro, ayun yung huling hindi nailabas kaagad. Kaya, sayang nga eh. Pero anong magagawa dahil pinaganuhan namin ito. Kaso nga lang, talaga kagabi, hindi naman talaga. Kasi nadili ng isang araw eh. Di ulit niya kahapon. Siguro yung yung namatay, huling lumabas yun. Tapos kasi binunot ko lang yung yung pusod niya eh. Ayun, nabigla siguro, hindi na nakakatawa nga mga kaibigan kasi siya nakalabas eh. Napunta pa dun sa gabi. Nagtataka ko kung bakit parang may umiiyak. Kala ko pusa. Yung pala, yung isa nasa labas. Mabuti hindi ng aso. Ay, nakakatuwa talaga. Update lang kayo mamaya mga kaibigan. Salamat. Ay, baka po. Ito mga kaibigan, ito yung dalawa, isang pitos. Kaya pag nagkaroon talaga na hindi talaga siya manganak ng Judith niya, kasi ang Judith niya kahapon, tapos ngayon talaga may problema. Pero okay lang sa awa ng Diyos, isa lang pitos. Kaya lang itong isa po, ito, siguro huling lumabas, hindi nabunot yung pusod niya. Ay siyempre walang tao eh. Ayun, wala na pagdating namin. Ganun din nung nakaraang na pangalawang pa lang ito eh, pangalawang panganak eh. Nung una ganun din, binabantayan namin pag uwi namin sa bahay, pagbalik namin, ayun na, nanganak na. Pero okay, maganda siya, walang hirap, hindi katulad ng ibang baboy. Kasi yung dati kong inahin, alam nyo ba mga kaibigan, pag nagli-labor yun, halos isang araw. Pero ito, natutuwa ako dito. Dahil madali lang. Isang oras lang nakaraos na siya. Ito mga kaibigan, painumin ko muna itong ko muna ng anong tawag nun? Binili natin? Amoxil. Premoxil para kang antibiotic. Ito po. Yan. Para bawat oras mapapalidi natin. Sa awa ng Diyos, magaganda rin naman, talagang malulusog sila. At saka magandang lahi kasi itong namin, itong inahin. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights. Alam po na matyaga tayo. At siyempre po, kailangan talaga bago mga ang ating mga inahin ay kumpleto po tayo sa mga gamot. At siyempre po, ito kailangan may kuna tayo. Ito po. At saka meron tayong ilaw na 100 watts. Ito po. Ito medyo makukulit niya lang talaga. Kailangan talaga alalayan ang ating mga biik. Kailangan talaga ng pag nagpapadidi tayo, kailangan talaga natin hawakan talaga, lalo na pag marami po ang mga biik. Bali ito po 11 lang po ang buhay. Ayan na po. Ayan, medyo makukulit na. Ayan, medyo tawag sa Bisaya yung
bumubulos na yung ano, yung gatas. Ang hirap ng ito. Medyo mahirap pag nag-iisa ka nagbabantay. Ayan, ito. Dahil makulit na eh. Ilang araw pa lang, lalo na pag pangalawang araw nila. Talagang ano na, makulit. Yan po. Sulit ang pagod mga kaibigan. Kahit medyo puyat, pag nakikita mong ganitong ang ganda ng mga buyag, mga pirausog, mga piglit at nakatawa po. At siya pala mga kaibigan, sa bis ko palang binigyan ko ng 100 grams yung inahin, pero kasi gutom na kasi ang pagkain talaga nito after 24 hours. Pero sabi lang pwede bigyan ng 100 grams. Ito mga kaibigan, ito na po, March 22 ng umaga. Mga kaibigan, ito na po sila. Ako, sobrang likod po. Pagkalikot, malilikot na po sila. Isang araw pa lang, ayan, biglis na, lilikot.